Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang Part 1 kung saan ibinahagi ko ang Wealth Files number 1 to 8. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang Part 2 kung saan ibabahagi ko sa inyo ang Wealth Files number 9 to 17. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang Part 1, iniimbitahan kitang panoorin muna ito. Ang link ng Part 1 ay nasa comment section. Bago ang lahat, napansin namin na marami sa mga viewers ang hindi pa nakafollow sa aming Facebook page at nakasubscribe sa aming YouTube channel. Sana ay mag-follow at mag-subscribe kayo sa amin. Wealth File number 9. Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problems. Ang pagkamit ng tagumpay ay hindi madali dahil kinakailangan mong dumaan sa maraming pagsubok. Dito nagkaiba ang mayaman at ang mahirap. Ayaw ng mahirap ng problema at malaking responsibilidad, kaya iniiwasan nila ito. Tinatakbuhan nila ang bawat problema, kaya mas lalo pa itong lumalaki. The secret to success is not to try to avoid or get rid of your problems. The secret is to grow yourself so that you are bigger than any problem. Ang pagsubok ay walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman man o mahirap ay pwedeng makaranas nito. Di issue ang laki ng problema. Ang importante ay ang kakayahan mong i-handle ito. The bigger the problems you can handle, the bigger the business you can handle. The bigger the responsibility you can handle. The more employees you can handle, the more money you can handle, the more wealth you can handle. Ang mayaman ay kayang i-handle ang malaking problema. Sila ay palaging naghahanap ng solusyon o paraan para ma-improve man lang ang sitwasyon. Habang ang mahirap ay hindi kayang i-handle ang malaking problema o responsibilidad. Isipin mo ang mga taong nakatikim ng malaking sahod. Noong maliit ang kanilang kinikita, napagkakasya nila ang pera sa mga gastusin. Pero noong lumaki ang kita, kinakapos na at yung iba ay nagkakautang pa. Yan ay dahil di nila kayang i-handle ang mga challenges na kaakibat ng pagkakaroon ng maraming pera. Di tulad sa mayaman na marunong mag-manage ng pera, gaano man ito karami. Wealth File number 10. Rich people are excellent receivers. Poor people are poor receivers. Ang mundo ay puno ng biyaya, ngunit bakit marami pa rin ang naghihirap? Yan ay dahil marami sa mga Pinoy ang poor receivers. Pakiramdam nila ay wala silang kwenta, kaya madalas naiisip din nila na hindi nila deserve ang magandang buhay. Mataas na grado, job promotion, pagmamahal galing sa partner, mataas na sahod o kita at iba pa. Kung ganito ka mag-isip, hindi mo talaga maa-attract ang mga bagay na deserve mo dahil ikaw na mismo ang nagre-reject sa mga ito. May kilala ako na isang magaling na marketer. Sa tuwing pinapayuhan ko siya na taasan ang kanyang professional fee, tumatanggi siya dahil pakiramdam niya ay di niya deserve magtaas ng fee. Kahit kitang-kita naman sa resulta niya that he delivers more than what he promised. Kaya simulan mong baguhin ang iyong self-image at palaging isipin na deserve mo ang yumaman. Wealth File number 11. Rich people choose to get paid based on results. Poor people choose to get paid based on time. Ang mahirap ay may fix na sweldo. Sila ay binabayaran base sa oras na kanilang ipinapasok. Ang gusto nila ay security na meron silang aabangan na sahod tuwing kinsenas at katapusan. Walang masama sa pagiging empleyado. Ngunit dapat mong malaman na ang tinutukoy mong security ay walang kasiguraduhan dahil anumang oras ay pwede kang palitan sa trabaho at ang tsansa mong payamanin ang iyong sarili ay nasasayang hanggat nagtatrabaho ka para sa iba. Ang mayaman ay binabayaran base sa resulta. Kung gusto mong malaman ang totoo mong value, magtrabaho ka para sa resulta at hindi para sa sahod. Alam ng mayaman ang kanilang value at ang kanilang kakayahan na mag-deliver ng resulta. Let me be honest, walang pakialam ang iba sa oras na ginugol mo sa isang bagay. Ang importante lamang sa kanila ay ang resulta. Walang pakialam ang customer mo kahit maglaan ka ng isang taon sa pag-develop ng produkto mo. Sa tingin mo ba ay bibilhin ng tao ang isang produkto dahil lang pinaglaanan nito ng maraming oras? Syempre hindi. Nakabase pa din ang tao sa resulta at quality ng produkto, regardless ilang oras man ang inilaan para gawin ito. Wealth File number 12. Rich people think both, poor people think either or. Ang mahirap ay may scarcity mindset. Naniniwala sila na may kakapusan o shortage sa lahat ng bagay at hindi po pwedeng mapasayo ang lahat.
Ang mayaman naman ay naniniwala na merong nakalaan para sa lahat at pwede mong makuha anuman ang iyong nais. Poor people believe in scarcity. Rich people believe in abundance. Ang mahirap ay namimili lang ng isa sa dalawang options, kung successful career o love life. Mag-focus sa negosyo o i-enjoy ang buhay. Maraming pera o masayang pamilya. Habang ang mayaman ay pinipili palagi ang parehong options. Bakit ka nga naman pipili ng isa kung pwede mo namang makuha parehas? Pwede ka naman magkaroon ng successful career habang may love life. Pwede ka naman mag-focus sa negosyo habang ine-enjoy mo ang buhay. Pwede ka naman magkaroon ng maraming pera habang may masayang pamilya. Ang mayaman ay gumagawa palagi ng paraan para makuha nila ang mga bagay na gusto nila. Ayon nga sa kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Wealth file number 13. Rich people focus on their net worth. Poor people focus on their working income. Pagdating sa pera, ang madalas na tanong ng tao ay magkano ang kinikita mo. Ang tanong na magkano ang iyong net worth ay madalang natin na marinig. Wealth is measured by net worth and not by working income. Ang mayaman ay alam ang pagkakaiba ng working income sa net worth. Ang net worth ay ang value ng iyong assets minus ang iyong mga liabilities. Habang ang working income ay ang perang natatanggap mo kapalit ng iyong oras o labor. Matuturing natin na isang asset ang isang bagay kung nagpapasok ito ng pera sa iyo, tulad ng rental properties, royalties, businesses, iba't ibang uri ng investments, at marami pang iba. Unfortunately, ang alam lang na mahirap at middle class para yumaman ay ang working income o magkaroon ng malaking sahod o kita. Hindi nila naiintindihan ng Parkinson's Law na nagsasabing expenses will always rise in direct proportion to income. Tignan mo ang society natin ngayon. Kapag kumikita na ng malaki, ang ginagawa ay bumibili ng bagong kotse, mamahaling damit at malaking bahay. In general, kapag lumalaki ang income, lumalaki din ang gastos. Kaya kung nakafocus ka lang sa working income, hindi ka yayaman kasi hindi tumataas ang iyong net worth dahil wala kang mga assets. Wealth file number 14. Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. Money is just a tool, tulad ng computer at telepono, na kailangan mo din matutunan kung paano gamitin. Nagbibigay tayo ng maraming oras para matutunan ang paggamit ng computer. Pero pagdating sa pera, hindi natin ito binibigyan ng panahon para pag-aralan. Nakakalungkot isipin na nagtatrabaho ka ng 9 to 5 kapalit ng pera, pero pagdating sa pag-aaral kung paano i-manage ang iyong pera, hindi mo ito pinaglalaanan ng oras. How well you manage your money is the only difference between financial success and financial failure. Kung gusto mong ikaw ang maging master ng pera, kailangan mong matutunan kung paano ito i-manage ng tama. Kailangan ay matutunan mo kung paano i-manage ang maliit na halaga bago ka humawak ng malaki. Dahil sa totoo lang, hindi importante ang laki ng iyong income. Ang importante pa din ay ang money management skills mo o kung paano mo i-manage ang iyong pera. May kasabihan nga, either you control your money or it will control you. Wealth file number 15. Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. Karamihan sa mga Pinoy ay lumaki na sinasabihan ng kung gusto mong umasenso, kailangan mong magtrabaho ng maigi. Mahalaga ang hard work sa pag-asenso, pero kung ito lang ang magiging sangkap mo para paunlarin ang iyong sarili, hindi ka yayaman. Hindi kasi sapat ang hard work lang. Kailangan ay marunong kang dumiskarte para ang iyong active income ay maging passive income. Ang active income ay ang income na galing sa efforts mo o actual na trabaho mo. Habang ang passive income ay income na dumarating sa iyo kahit wala kang ginagawa. Ang goal ng mayaman ay magkaroon ng passive income dahil ang kanilang objective ay maging financially free sa madaling panahon. Ayon kay Eker, ang ibig sabihin ng financial freedom is the ability to live the lifestyle you desire without having to work or rely on anyone else for money. At para ito ay mangyari, kailangan mo ng passive income. Ayon sa kanya, mararanasan mo lang ang financial freedom kapag ang iyong passive income ay lumalagpas na sa iyong monthly expenses. Wealth file number 16. Rich people act in spite of fear. Poor people let fear stop them.
Sa librong Secrets of the Millionaire Mind, tinalakay ni Eckhart ang process of manifestation formula na nagsasabi na thoughts produce feelings, feelings then lead to actions, actions lead to results. Gusto ng lahat ang yumaman at sa mundong ating ginagalawan, aksyon ang kailangan para magtagumpay sa buhay. Pero kung aksyon ang kailangan, bakit maraming tao pa din ang hindi kumikilos para sa kanilang pangarap? Yan ay dahil sa fear o takot. Ang malaking pagkakaiba ng mayaman sa mahirap ay ang mayaman ay willing umaksyon sa kabila ng nararamdaman nilang takot, habang ang mahirap ay nagpapadala palagi sa takot kaya wala silang nagagawa. Feel the fear and do it anyway. Kung aantayin mo kasing mawala ang iyong takot bago ka kumilos, habang buhay kang maghihintay. Kaya kesa maghintay, have courage. Ayon nga sa kasabihan, courage is not the absence of fear. It is the ability to act in the presence of fear. Wealth file number 17. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Alam ko na yan. Ganito mag-isip ang may poor mentality. Feeling nila ay alam na nila ang lahat. Sila palagi ang tama o sila lang ang magaling. Pero kung totoong alam mo na ang lahat, dapat ay mayaman ka na. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay di ka pa successful, marami ka pang dapat matutunan. Walang magbabago sa buhay mo kung wala kang binabago sa mga ginagawa mo. Ayon nga sa kasabihan, if you keep doing what you've always done, you'll keep getting what you've always got. Ang mayaman ay willing matuto. Sila ay open palagi sa mga learnings dahil alam nila na dito sila mag-grow. Sa summary, ito ang 17 paraan kung paano mag-isip ang mga mayayaman na hindi alam ng middle class at mahirap. Part 2. Number 9. Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problems. Number 10. Rich people are excellent receivers. Poor people are poor receivers. Number 11. Rich people choose to get paid based on results. Poor people choose to get paid based on time. Number 12. Rich people think both. Poor people think either or. Number 13. Rich people focus on their net worth. Poor people focus on their working income. Number 14. Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. Number 15. Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. Number 16. Rich people act in spite of fear. Poor people let fear stop them. Number 17. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Sa topic na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-follow at mag-subscribe ka na din sa aming social media accounts. This is Empowering Pinoy saying, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Stay safe and stay empowered, Pinoy.